Alam mo yung nakakatamad nung kabataan mo, yung maghugas ng plato, yung sangkatutak na hugasan sa lababo, tapos yung mga kapatid mo nagtutulakan. Kaya wala kang choice kasi panganay ka, dapat ikaw maghuhugas ng plato. Nakakainis nga lang guys na lahat ay kumakain, isa lang ang naghuhugas. Alam mo, naalala ko dati, napakaswerte ng aking mga kapatid kasi ako lagi ang naghuhugas ng plato, nagluluto, naglalaba. Wala na silang gagawin kundi mag-arrange na lang ng bahay kasi pag nalaman ng magulang namin na walang hugas ng plato, ay magagalit yan sila. Mag-ano na naman sila at talagang maririndi yung utak mo. Totoo lang guys, nakakapagod talagang maghugas. Lalo na't yung sa araw-araw ay nakakasawa. Sa araw-araw talaga na tambak ang mga hugasan sa lababo. Pero no choice ka kailangan mo maghugas. Sabi nga nila, malas daw yung hugasan paggabi, iniiwanan. Sabi nga daw nila, bago ka matulog, kailangan malinis yung lababo mo. Kasi sabi daw nila, yung mga daga daw, magpapiyesa daw sa gabi. Kailangan bago ka matulog ang kusina mo ay malinis, walang hugasan dahil malas daw yun sa pamumuhay natin na pag meron ka ng hugasan sa lababo. Dati naalala ko pag pumapasok kami, 6 a.m. yung start ng klase namin pero nagigising kami ng alas 4. Ngayon, pag nasa eskwelahan kami, parang tuwang-tuwa ako pag nasa eskwelahan kami kasi yung lahat ng mga gawaing bahay ay hindi ko nagagawa. Pag tuwing umuwi kami ng eskwelahan, galing kami sa eskwelahan, naglalakad kami pa uwi. Parang ayoko nang umuwi sa bahay. Nai-stress ako kasi alam ko meron na namang hugasan, meron na naman akong labahan, meron na naman akong aayusin. Maririnig ko na naman yung bunganga ng mama ko. Talaga nakakasawa sa araw-araw. May parang gusto ko nang tumira sa eskwelahan kasi ayoko na nga ng gawaing bahay. Pero no choice ka Ikaw yung ikaw yung kailangan dapat ikaw kailangan mag-ayos ng inyong bahay. Ikaw ang katulong ng iyong magulang. Pero naisip-isip ko noong ako'y kabataan, talagang lagi akong nagrereklamo. Pero napagtanto ko sa paglaki ko na magagamit ko pala yung mga kaalaman ko dati, na magagamit ko pala yung mga kasipagan ko dati na ngayon naiintindihan ko na kung hindi ako tinuruan ng mga magulang kong sa gawaing bahay, siguro hindi ko alam kung paano mag-start sa aking buhay. Kasi hindi naman ako nakapag-college, hindi naman ako nakapag-aral, hanggang high school lang ako. Ang nakayanan ko lang sa pagtrabaho ay isang katulong lang, isang nani. Yun, paano kung hindi ako tinuruan sa gawaing bahay? Paano kung hindi ako tinuruan magluto? Paano kung hindi ako tinuruan ng kung ano-ano? Siguro kahit sa pagiging katulong hindi ako makapasa. Na-realize ko talaga lahat ng mga tinuturo sa akin ng magulang ko, ng mama ko, yung bunganga ng mama ko, talagang nakatulong sa akin ng malaki kasi high school lang naman talaga ako. Hindi ako nagsumikap na mag-college ako kasi naaawa ko sa mama ko na mangangatulong siya, tapos habang nag-aaral ako ng college, hindi ko na gitry yung mag-college kasi naawa talaga ako sa mama ko na mangangatulong siya tapos ako mag-aaral. Parang hindi ko alam sa personality ko na ayaw kong makita yung mama ko na naghihirap. Kasi sa personality ko, gusto ko ako na yung nagbibigay ng magandang buhay sa kanila. Yun nga lang, hindi ako yung katulad ng iba na successful ang buhay, na maganda ang nakapagtapos ng college. Pero sinasabi ko naman sa na nagsumikap naman ako, at dahil sa aking trabaho, sa aking sa pagiging ko sa kanila ay guminhawa konti ang buhay namin. Sabi nga nila, huwag kang susuko kahit napakahirap ang buhay, kahit hindi mo kayang abutin yung mga inaabot ng iba, pero wala namang imposible sa Panginoon Magsumikap tayo. Nandyan naman siya parati sa atin na nakikinig, at alam ko yung mga taong na nawawalan ng pag-asa, lang kayo, mag-pray lang kayo, at huwag kayong sumuko. Hanapin
hanapin nyo yung mga ano nyo na, yung kaya nyong gawin sa buhay na umangat-angat tayo. Kasi kahit anong gawin nating pag-upo, kahit anong gawin nating pag-iyak, kahit anong gawin natin na kung wala tayong gagawin sa buong buhay natin, walang mangyayari. Alam ko guys na mahirap ang buhay sa Pilipinas, pero itry nyo yung sarili nyo, hanapin nyo yung sarili nyo na maging maayos, na umangat tayo sa buhay. Alam mo, totoo lang guys, mas maigi talaga guys na magsumikat kayong magtapos ng pag-aaral. Talagang yan talaga ang magbibigay sa inyo ng magandang buhay. Maraming salamat guys. Thank you for watching. God bless us.